Amen. Amen. Salamat. Salamat po ulit. Thank you po. Yun. Salamat. Ko alam again kung paano umpisan itong ating yung okay. Ayun. So, minsan naalala, naisip ko na pag nag-aaral tayo ng words, ng salita ng Diyos, na ipagkaloob nawa sa atin ba yung joy as we come along with the Word of God. Yung pagka personally nagbabasa tayo, nag-aaral, nagme-meditate, na nandun yung excitement ba sa heart. Yung fire, sabi nga, init para alam mo yun, para mas lalo ma-motivate yung being natin bilang tao, na alamin pa at kilalanin pa ang Diyos na siyang nagkakalob ng lahat at may alam ng lahat, may gawa ng lahat, sapagkat sumasa kanya lahat para sa lahat. Kaya ang kaluwalhatian ay para sa kanya lang, ano po. So, yun. So, habang natagal, natanda na rin, naedad na rin. Pero, ganun pa man salamat. Kasi, alam mo yung buhay natin na nakita ko nga kanina habang ako'y nasa washroom, nakita ko yung buhok ko, may uban na pala. And, so, parang may edad na nga ako. Pero sana sa pag-edad ko pag-edad natin ba, mas lalo pa yung paglapit natin sa Lord, pagpapakumbaba. Yun, nakakatuwa naman, may uban na pala ako. Sabi ko, salamat Lord, may uban na ako. Parang may 3-4 na yata uban dito. Pero okay lang yun dahil maganda nga yun, at least nakikita natin na through the years, yung edad nadadagdagan yung edad, pero yung puso natin nananatiling parang bata in a sense na yung bata na yung humility sa Lord nandun lagi. Ayun, okay, so ganun talaga talagang taon-taon, pero yung iba nga, di ba? Pero ayun, ups and downs at up and downs, ganun naman ang buhay natin, taas, baba, fail, may worry din minsan tao pero salamat at ang Diyos ay dumirinig sa ating mga dasal. Okay, so yun, tutuloy ko na po ang aking topic. Gusto ko po sana umakyat, kumuha ng towel o ng tissue, parang pero okay lang po pala. So again mga kapatid, yung topic po natin ay sa pagpapatuloy po nung ating fundamental of faith, which is bigay ko na po yung title is Omniscience of God. Narinig niyo na po yan, Omniscience of God. God is the all-knowing God. Yan. So, isa po sa mga katangian o mga characters o traits ng ating Diyos ay yung tinatawag na all-knowing God. Siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Bago pa man mangyari, alam na niya. Mga bagay na alam natin na alam niya ito, pero mas higit pa yung kaalaman niya sa iniisip natin na alam natin para sa kanya. Okay. Sa ating pag-aaral ay tiningnan natin yung kanyang definition, yung kanyang kahulugan ng salitang omniscience. Ang salitang omniscience, mga kapatid, ay galing sa Latin word meaning from the word omni and scientia. Scientia, parang science, So again, yung prefix omni meaning all, lahat. Okay, at yung word na scientia means knowledge.
Okay? If you remember last time, yung omnipresence of God, natakil po natin yon about, sabihin, omnipresence, ang Diyos ay sumasa lahat ng lugar. Pero sa pagkakataon na ito, when we talk about omniscience, God is an omniscient God. It means God is the all-knowing God. He possess all the knowledge. Lahat ng alam niya, lahat ng alam, ng kaalaman, ay karunungan ay nasa Diyos. So, yun po yung definition. Another definition of the word omniscience, it means having a complete or unlimited knowledge. Complete and unlimited knowledge. Awareness or understanding, perceiving or recognizing all things. Yun po yung Diyos. Diba, kung isipin natin, yung word na amazing, kamangha-mangha ang Diyos na ating kasama, na ating sinasamba, na ating nilalapitan, na ating pinaniniwalaan. Unlike kapag Diyos-Diyosan, hanggang doon lang yun. Pero ang magagawa ng Diyos, na alam natin na higit sa kaya niyang gawin, sapagkat ang karunungan at kaalaman niya ay higit sa karunungan na ayon sa pagkakakilala natin sa Kanya. Okay, so yun yung ating Diyos. When we say omniscient, God, the omniscient God, He is the all-knowing God. So yun po ang ating Diyos. Isa sa napakarami niyang attributes, yung all-knowing, omniscience God. Okay. So sa ating pag-aaral po mga kasama, paghahanap po ako ng mga connected, related na mga quotation. At isa sa mga nakita ko yung kay J.P. Macbeth. Sabi po niya, ang Diyos ay isang bilang siya ay omniscient at nakakaalam ng lahat. Alam na niya ang lahat sa simula pa lang. Right? Sa simula pa lang, alam na ng Diyos. Walang nakakagulat sa Diyos. Hindi siya kailanman nagkakaroon ng bagong kaalaman sapagkat alam na niya lahat. Okay? Kumpleto na ang kanyang kaalaman. Hindi na niya kailangan pang dagdagan ng kanyang kaalaman sapagkat alam na niya lahat. Kumpleto na. Kaya alam ng Diyos ang lahat, maging ang tao. Alam na niya tayo, kilala niya tayo. Ngunit ang ibig sabihin ng salitang ito, kinokonekta rin sa salitang foreknowledge. Okay? Na ang salitang foreknowledge is greater than or more than sa isang tinatawag natin na intellectual na kaalaman. Okay? Yung word na foreknowledge. Beforehand, alam na niya yung mangyayari sa isang pangyayari. Dahilan ng pangyayari, mangyayari sa kasalukuyan maging sa hinaharap. Okay? So meaning, ito yung Diyos na meron siyang isang kagaya nitong espesyal na katangian na kung saan sa kanyang awa, sa kanyang biyaya, yung kanyang grace, yung kanyang mercy, sabi niya, yung kanyang initiative na pagliligtas din sa atin ay ayon din sa kanyang plano, yung kaligtasan, maging yung kanyang pagtubos sa ating mga tao. So, ganun po super special ang ating Diyos. Alright. Sabi po ni J.P. Macbeth. Isa pa pong quotation, yun yung sinabi naman ni Arthur W. Pink. Pakinggan niyo po mga kapatid. Sabi niya, ginamit niya yung awit 147 verse 5. Dakila ang ating Panginoon at ang dakilang kapangyarihan at ang kanyang pagkaunawa ay walang hanggan. Meron siyang ganun, walang hanggan ang kanyang pangunawa. Yung word na walang hanggan, di po ba ito ay infinite? Okay, yung kanyang understanding. Meron siyang sovereign power. Yan. Kaya dakila ang ating Diyos. Na kapag pinupuri, pino-worship natin ng Diyos, sinasama po natin niya sa ilan sa kanyang mga katangian. Bilang siya'y dakila at makapangyarihan, dakila, higit ang kanyang pagkaunawa, at ang pangunawa niya ay pangwalang hanggan. Sa awit 147 verse 5.
Ang sabi ni Art W. Pink, sabi niya, hindi lamang alam ng Diyos ang anumang nangyayari sa nakaraan, sa bawat bahagi ng kanyang malawak na nasasakupan. Okay, hindi lamang siya, hindi lang niya alam ang isang dako, isang area, isang lokasyon, kundi ang sabi niya, sa kanyang malawak na sakop at nasasakupan, at hindi lamang niya lubusang alam ang lahat ng nangyayari ngayon at sa buong sansinukob, ngunit lubos din niyang nalalaman ang bawat pangyayari. Alright? Nakakamangha kung isipin natin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila. Pinakamaliit na nilikha, pinakadakila, pinakamalaki, pinakamalawak, na mangyayari pa sa mga darating na panahon. Kumbaga, alam na ng ating Diyos yung lahat. Nangyari noon, yung detalye nito, mga bagay na ito, ayon sa kanyang nilikha, ayon sa kanyang kaalaman karunungan, sapagkat ito'y walang hanggan, nalalaman dit natutukoy ng Diyos kung ano mangyayari sa hinaharap. Ang kaalaman ng Diyos sa hinaharap ay kasing kumpleto ng kanyang kaalaman sa nakaraan. Kumbaga, yung equal knowledge, wisdom, power, sovereign, eternal, infinite, immutable God natin noon hanggang sa hinaharap ngayon, sa hinaharap ay parehas na parehas lang. Okay? Ganun po kaganda yung description po ng ating Panginoon. Kung posible man na mangyari ang isang bagay na hiwalay sa alinman sa direktang bagay, ahensya, institution, o pahintulot ng Diyos, sabi niya, kung gayon ang isang bagay ay magiging independe sa Kanya. Pero sa ating paunawa at paniniwala, ang Diyos, ang lahat ng bagay ng Kanyang nilikha ay umaasa at nakadepende sa Kanya. Okay? Walang hiwalay sa Kanya. Lahat. Dahil ito'y galing sa Kanya, ito'y para sa Kanyang kalwalhatian. Maging tayong mga tao. Kaya ang isa sa chief objective or highest objective ng tao is to glorify the Lord, to glorify God, para parangalan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos. Lalo na syempre, yung mga pinili, niligtas ng Diyos na sa Kanya. So yun po yung sinabi po ni Art W. Pink. Okay. So, ang isa po sa layunin po ng ating pag-aaral na ito, so i-consider po natin yung taas, yung lalim, yung lapad, yung lawak ng pagiging omniscience ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. So, bago ko makalimutang i-mention nga po pala, so itong topic na ito ay sa pinagsama-sama po nating mga teachings or mga learnings, mga readings, mga sabihin na nating reliable interpretation ng ilang mga pastor. So kung ibigay yung credit, ibalik po sa kanila yung credit. Wala po ako. Kagaya po ni na Dr. Stephen Lawson, Dr. Pastor John MacArthur, tsaka ni Dr. R.C. Sproul. So yun po yung ilan sa atin pong mga binabasa. So sa kanila po lahat. Wala po akong, akin lang po, ina-analyze para po sa ating, yun, ma-explain po natin, maunawaan. Pero yung inspiration po ng Holy Spirit sa kanila, yung paliwanag po sa kanila, naunawaan po nila, is ipinapaunawa at ipaunawa din po nawa ng Holy Spirit sa ating mga puso. Okay. Okay. So, yun po yung ating objective, And then, sa scripture reading naman, gagamitin po natin ang aklat ng Isaías or Isaiah sa chapter 46, verse 8 and 10. At yung Romans, chapter 11, verse 33 to 36. So, ito pong dalawang verses na ito, o mga passages na ito, hindi lang pala dalawa. Dalawang text na mahalaga from the book of Isaiah and the book of Romans para maipaliwanag, ma-explain yung being omniscient God. That God is an omniscience. Ang Diyos ay nasa Kanya lahat ng kaalaman, ng pagkakaalam. He is an all-knowing God. So, yun pong dalawang text na passages na binanggit ko pong gagamitin po natin. Okay, so umpisahan po natin sa Isaiah.
Isaiah 46 verse 8 to 10. Remember this and stand firm. Recall it to mind, you transgressors. Remember the former things of old. I am God, and there is none like me. So verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Okay. Ganda po nung verse, nung text. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Sabi, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo na ang mga nakaraang pangyayari pertains sa mga Israelite po ito, Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos. Okay, so sa atin, ito na po. Kilalanin ako lamang ang Diyos, sabi po ng verse. At maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa, itinakda ko na. Simula pa. Tinakda na niya. Meron ng appointed times na magaganap para sa Diyos. Para sa nilikha ng Diyos. At maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa, itinakda ko na, sa verse 10, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So, yun po yung mga verses natin na ginamit from the book of Isaiah 46 verse 8 to 10. Alright, so according dun sa commentary, meron po siyang pinili, ginamit po na phrase po doon sa English sa 46 verse 9 ng Isaiah, that remember the former things of old. Remember the former things. From the Old Testament po yun, Naalalahanin natin ang mga nakaraang pangyayari. So, sabi niya, that meron po siyang tatlong binabanggit doon. Ano ba yung mga bagay na alalahanin natin? Siyempre, pati din sa mga bayan ng Diyos, sa mga Jew, sa mga Israelite. Na maiba ko mga kapatid, kani-kanina lang, nakita ko, kahapon pala nangyari, na yung Hamas at yung Israel, nandun na naman yung conflict. May war na naman between these two. Yung mga tao na nandoon, ang daming namatay, almost, I think, 200 plus sa Israelite, sa Jew, at sa iba, sa kalaban nila, Hamas, ito yung mga militanteng grupo. Ayun, dami ring namamatay. So, there is war between these two. Alamang is merong pinag-ugatan na malalim kung bakit po sila nagigera ngayon. Ano pa sa panahon pa ni na, kung kilala niyo si Ismael, tsaka si Isaac, nung parehas na anak ni Abraham. Sa tingin namin, at sa tingin po ng ilan na doon pa lang mayroon ng na conflict sa panahon nila. Hindi sa pagdaan ng napakaraming panahon, yung conflict na yun is lumaki. Minsan may pagkakataon din, may nababasa rin tayo na ginagamit din marahil ng Diyos yung mga non-believers or even non-Jew to war against Israel. May mga ganun para i-test through troubles. Okay. Pero habang kwento po yan, so let's go back po dun sa ating idea. Sa topic po, that all the past history of fulfilled prophecy. So ano po yung mga lalahanin, sabi dun sa text, remember the former things. And then all the past history of fulfilled prophecy. Sapagkat yung lumang tipan is filled with different mga propesya po, yung mga vision or hula ng mga naunang propeta na sabihin natin naganap o nagaganap through the New Testament until our time, until this time. So yun po yung ilan sa mga binabanggit. Remember the former things. Another one is the miraculous deliverance rather, such as that from Egypt. Alala niyo po yan sa Book of Exodus. Yung bayan ng Diyos requesting na sumamba kay Yahweh sa wilderness. Okay. Pero ayaw payagan ni Pharaoh. Pero ang ginawa ng ating Panginoon through Moses, Aaron, and other yung kanyang mga men of God that time, ginamit para ilabas yung kanyang bayan
out of the hand of Pharaoh. Okay, so many miracles, maraming mga himala ginawa ng Diyos just to convince yung heart ni Pharaoh para lumabas, makalaya, and to worship God into the wilderness. Nung panahon na yan, sa Egypt, And then another thing na kailangan pinasabi na alalahanin natin, sabi is the providential blessings Israel has experienced. Na sa kabila ng kanilang pagsuway, di po ba? Sa kabila ng kanilang, sabi natin, medyo may katigasan ng kanilang puso, yung ulo. Ayaw sumunod sa ating Panginoon. Despite of those things, yung providence of God is ibinibigay pa rin sa kanila. Yung provision ni Lord, yung presence ni Lord, nandun pa rin. Sa kabila ng kanilang, alam niyo yun, parang ayaw sumunod, ayaw manampalataya. Pero dahil sila'y mahal ng Diyos, even tayo, ganun din po, through His grace and mercy, pinaparanas niya rin pa rin po yung kanyang awa at habag. Talagang yung extension ng awa ay sobrang lawak, sobrang lapad. Providential blessing to Israel that they experience. Okay. So, yun po sa providence. Alright. So bigyan ko po ng konting pansin yung salitang providence. Yung pong word na providence sa pag-aaral po sa theology, yung word na ito, it means there is a God's intervention in the universe. Ando po na parang ang Diyos mismo ay nakikialam sa mangyayari sa isang pangyayari, maging sa isang tao o sa sitwasyon ng isang tao. So the divine providence usually used or being titled for God. He is a God providence, divine providence, tungkol sa Diyos. Siya ang gumawa at gumagawa. Kagaya ng ginawa niya sa Israelita, kung isipin natin, sa bandang dulo, nung makapasok na makalabas na sila sa, malapit na silang makalaya, pero nandun, nasa dulo na sila, nasa tabi na sila ng Red Sea, wala na silang dadaanan, wala na silang mapupuntahan, but out of nowhere, yung help ni Lord ay nandun. Di ba? Ako po may na-research, tinignan ko po yung mga historical evidences through archaeological facts. Nasa pagitan po nung Red Sea o nung dagat, merong hills or valley. So, iniisip ni Pharaoh, wala na itong mga tao na ito, wala na itong pupuntahan. And it's in a matter of hour, multiple or maybe hundreds or maybe thousands of Jew ay pwedeng mamasaker. Kasi wala nang pupuntahan. Pero hindi po pumayag ang Lord. Out of nothing, walang-wala na, pero nandun na, binuksan po niya yung Red Sea. Nung makapasok na yung mga Israelita, lahat sila nandun, nakalaad sila. Okay, so, for how many minutes or hour, hindi ko alam. Ayun, saka kinlose naman ni Yahweh, ng ating Diyos, yung Red Sea. Nung nandun na po yung mga kalaban nilang mga Pharaoh. Pero yung mga Israelita, yun, in-spare niya, talagang niligtas po ng ating Panginoon. So, there is a providence from God. So, it could be sometimes a miracle. Okay? Or what we call yung mga special providence. Kumbaga, ito yung mga, sabihin natin, pambihirang control ng Diyos sa tao. Siguro nangyayari din po sa inyo yan, sa atin, Nakakala natin walang-wala na. Pero ang Diyos, alam niyo yun, gumagawa pala ng way na hindi natin po nalalaman. Okay. Out of nowhere, wow, meron palang gagamitin siya na maaaring sitwasyon, maaaring tao, maaaring pagkakataon, para iparanas niya na nandyan siya. Nandyan po ang Diyos. Andito po ang Diyos. He is an omnipresent God. Di po ba? Okay, so babalik po ako doon sa ating pinag-aaralan. So, the God of the Old Testament and the New Testament, He has a God with absolute power. Meron siyang talagang kapangyarihan. In His sovereign sway or control over all things. Siya po ang may control. At alam naman po natin yan na kontrolado po niya lahat. Lahat ng bagay. But then, according to Psalms
Awit 33 verse 10, ito po ang sabi niya, ang binabalangkas ninyong mga bansa, yung pinaplano, kanyang nababagot winawalang bisa. So, yun po yung kaya niyang gawin. Kaya po niyang i-spoil, he can spoil or stops the plans of nation. Like for instance, o isang tao minsan, meron siyang masamang plano sa isang tao rin, o sa isang bansa, laban sa isang bansa. Kaya po niyang i-thwart, pwede po niyang i-confuse, pwede niya pong itigil yung masamang pinaplano. At marami nga po, di ba, mga kwento sa Biblia na merong masamang plano si Haman kay Mordecai, or even sa nation ng Israel, sa Jew. Pero hindi po pumayag ang Diyos. Instead na mapahamak ay ang mga Jew, mga Israelita, mismo napahiya at napahamak ay si Haman. Di po ba, nung time ni Esther? Isa lang po yun, pero syempre, marami po mga kwento na pagdating sa kayang gawin po ng Panginoon, pagdating po sa ganang bagay. He thwarts or prevents the purposes of the people, kahit sa mga tao. Okay, what else? Ito pa ho, yung isa sa mga bagay na talagang kontrolado niya po lahat. Sa Psalms 135 verse 7, He makes clouds rise from the ends of the earth. Okay, ang Diyos po ang nasa likod, maging mga ulap. Sabi po niya, nilikha mo itong ulap na laganap sa daigdig. Pero sa science, hindi po ituturo yan kasi sa science, iba po yan, I mean, hanggang academically, yung idea lamang po siya. Theoretically, academically, scientifically. Pero sa Bible, mismo sinasabi niya na ang Diyos mismo ang bumabalangkas, siya mismo ang gumagawa, lumilikha ng mga ulap sa daigdig. Maging bagyong malalakas na may kidlat na mabibilis. Okay, kahit may bagyo, alam natin si Lord, yun, siyang may gawa nito. Malalakas na may kidlat na mabibilis. Hindi lang basta mabilis, talagang pag sinabing kidlat, 8.9, 8.1 or times 10 to the positive 21 meter per second po yung bilis niya, pag sinukat ng mga scientists, sabi nila. Ayan, then sa kanya rin nagmula itong hanging umiihip sa kanya rin. And then also, he shuts the mouth of lions to preserve the righteous. Kagaya nung nangyari kay Daniel 6:22. Pinatitikom niya, di po ba, kinokontrol niya, hindi lang yung kalikasan, hindi lang yung tao, hindi lang yung puso ng tao, maging yung kanyang creation. I mean, even the animal like this. Sa 6:22 ng Daniel, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon, sabi ni Daniel kay King Darius, ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. So, gumamit ang Diyos ng anghel. Ang Diyos ang nag-utos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niya wala akong kasalanan, ninagawang masama laban sa inyo. Okay. So, yung righteousness, pinakita po ni Daniel, wala siyang kasalanan na ginawa against King Darius. Pero yung kalaban niya, na sumisira sa kanyang pangalan, hindi po ba, sila po yung nasa likod. Pero hindi po pinabayaan si Daniel, gumamit po siya si Lord, si Yahweh ng kanyang anghel. Niligtas po si Daniel. And also, he unleashes lions to judge the wicked. Makasalanan, taong makasalanan. Ginamit po ng Lord yung leon to judge the wicked. Sa 2 Kings 17:25. And also, he hardens the heart. Siya rin yung nagko-control. I mean, may alam paano i-control, yung heart ng puso. Maging sa puso maging sa puso ng hari. Exodus 14:17. Sabi niya, lalo kong pagmamatigasin, sabi ni Yahweh, lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo. Pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Nakita niyo po yung plano ng Lord. Pinagmatigas niya po yung heart ng Pharaoh. And then, ang sabi po ni Lord, at pasusundan ko kayo sa kanila. So meaning to say,
yung bagay na mangyayari sa moment na yun ay plano, alam ni Lord. Di po ba? Pasusundan ko kayo doon, ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Okay? Lilipulin yung kalaban, mga armed forces ng Egyptian, ano? Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Pharaoh o ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe yung kanilang sinasakyan. Mga kabayo nila, ipapakita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. So, yun yung dahilan. Gusto niyang ipakita yung kanyang pagiging Diyos. Sino ang Diyos? Hindi si Pharaoh, hindi si Lord, si Yahweh. From the Old Testament, pinanggit po niya, Pharaoh, sa Paraon at sa kanyang hukbo, ipapakita ng Diyos ang aking kapangyarihan. So, ano po yung napansin, nakita po natin dun? Si Lord po yung nasa likod ng lahat ng maaaring mangyari at nangyayari. Kaya minsan, sa buhay natin, ganun din. May mga hardships. Kine-question natin ng Diyos, wag. Kasi, nagreklamo, nagko-complain, wag. Kasi maaaring ang Diyos may dahilan. Hindi natin alam. Maaaring yung dahilan niya is para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng lahat. Maaaring iniisip natin, para sa akin, gusto kong mangyari agad. Pero hindi pinangyayari ng Diyos sapagkat ang gusto ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Hindi sa isang tao lang. Okay, kasi ang Diyos, siyempre, again, makatarungan ng Diyos. Okay, so, yun. So, itong mga halimbawa na ipinakita natin, sinabi natin, ilan sa mga ebidensya that God, that He alone is God. Okay, siya yun. So, nabanggit ko po kanina mga kasama, yung ilan sa mga discovery with regards sa Red Sea. Ang isa po dito ay yung na-discover po nung isang archaeologist. Pangalan po niya, si Ron Wyatt. Ron Wyatt. Yung spelling po ng last name niya is W-Y-A-T-T. Okay. Ito pong kwento na ito ay nangyari, matagal na po, 1978 sa Nueva Beach. Okay, Nueva Beach. Alright, so ito pong sabi. Itong kwento na ito ay nangyari nga po nung taon na ito, 1978. Nang pangalan is si Ron Wyatt. Sabi niya, siya daw po yung nagpalipad ng eroplano. Okay, kasama niya syempre yung piloto niya. Pinalipad niya ito sa ibabaw ng Red Sea. Yung Red Sea ngayon, ang tawag po is yung Sea of Aqaba. Okay, sa South Eilat ng Israel. Okay, then habang ito pong ni-describe po dito si Ron. Sabihin na natin, si Ron bilang isang part-time Bible explorer, isa rin siyang archaeological researcher, yan, sa sites ng Sodoma and Gomorrah along the Dead Sea. Itong ginagawa niya. Talagang naghahanap siya ng mga facts, mga physical relics na sinasabi. At habang pinapalipad nila yung eroplano sa ibabaw ng Red Sea o malapit sa Nueva Beach, sinabi niya sa kanyang piloto, ito, that looks like the area that the Bible described where Moses was trapped. Parang ito yung lugar na kung saan sinasabi ng Biblia, dito na trap sina Moses, sabi niya. Kasama yung kanyang, yung mga army ni Pharaoh. Pero, ang na-trap ay yung Pharaoh's army. Sabi niya, gusto kong bumaba doon at tingnan ko ng mas malapitan, sabi niya, sa Nueva Beach. Sa Egypt. Sa Egypt, alam niyo yung land of, yung lugar na kung saan sila nagland, di ba, naglakbay sila along the Red Sea. Ngayon, yung place na yun, yung land area na yun, ngayon ay kilala sa Saudi Arabia, yung lugar po, Then Ron drove to Nueva Beach. He had to go through a long winding canyon called the Wadi Watir. He called how the Pharaoh had said, sabi niya, naisip niya na yung verse sa Exodus 14:3, they are entangled in the land. The wilderness has shut them. That is from Exodus chapter 14 verse 3. At dito na, sabi niya, ito na yung lugar na kung saan pinagtipunan
ng mga Israelita at wala na silang mapupuntahan. Sapagkat nasabi nga doon sa lugar na yun, along the Red Sea, doon sa kabilang tabi, ay may valley. Okay? Kapag nandun na sila, wala na silang mapupuntahan. Wala na silang matatakasan. At yun na yung pagkakataon ni Pero na kung moment na yun, pwede talagang mamasaker, maslain itong mga tao ng Diyos, yung bayan ng Diyos. And then, pero hindi nga po pumayag ang Diyos, di po ba? Sa Biblia, sabi po niya, pagkaka-describe, yung tubig is tumaas, nalunod po yung mga armed forces ng itong mga Egyptian. Okay, so ito na po yung highlight ng kanyang discovery. Ang isa sa nakita nila yung gold-plated chariot wheels. Okay, ayon sa discovery. Sabi niya, very fragile but clearly visible in the clear waters of the Red Sea, 1978. Habang tinitingnan niya, wow, nakita niya, ito yung yung ginamit marahil ng mga sundalo ni Pharaoh. Nakita po doon yung napakaganda. Sabi niya, beautiful gold-plated chariot wheels. And then, later, sinama naman ni Ron, yung kanyang mga anak na lalaki, at na-discover pa nilang ilan sa mga man-made artifacts and chariot wheels, yung mga gulong, chariots, mga debris. Even yung ilan sa mga nakita pa nila, sabi, is yung mga horses na nalunod. I mean, horses, siguro ito yung mga buto, mga soldiers. So, can you imagine, na-preserve pa yung mga ganitong mga bagay. Kasi sabi niya, ang description niya, yung mga corals is nakadikit, naka-attach dun sa mga remain ng chariots. Kaya, ang isa sa mga dahilan is na-preserve yung mga chariots or even yung mga bagay na nakita at ginamit po ng mga sundalo ni Pharaoh. So, yung mga bones, nakita niya. At alam niyo yung description po ni Ron Wyatt, sabi niya, yung komento po niya, that the bottom of the Red Sea was littered like a junkyard. Sobrang kalat, sobrang dumi. Parang daming basura sa ilalim po ng Red Sea. Sabi po niya. At then later, mayroon namang nag-confirm na isa pang archaeologist, isang doktor, in other sense, si Dr. Leonard Moller. Sabi niya, he confirmed of what's discovery was made by Dr. Leonard Moller, who has all the credential to verify discovery. At pinalabas nga po niya ito, ginawa po niya itong parang series of parang kinonvert niya sa video, sa DVD. Ang title po ng video niya is The Exodus Case. So, ibig sabihin, kino-confirm po talaga ng Biblia na nangyari po ito, totoo po yung mga nakalagay doon. Kasi, sabihin, in our times, nakikita na po yung literal and physical evidences na ginawa po ng Diyos doon sa Pharaoh. Hindi natin nakita, pero pinapakita niya, wow, may mga tao na nakaka-discover, may mga tao na nakakita. Just like yung yung Noah's Ark, di ba, na-discover din po yun sa Mount Ararat sa Turkey. So, yung mga ganun, nakita po literally nandun. Pero yun, pinapakita lang po niya, talagang accurate at very precise po yung sinabi po nung Bible, ng Word of God. Sinabi niya na dun sa bundok ng Ararat, dun niya nakita, na-discover. Same thing din sa Red Sea, doon nangyari naganap yung ginawa ng Diyos. Nakita at na-discover nung ilang mga tao na talagang nag-aaral patungkol sa mga Bible relics or facts or yun nga, yung mga evidences. Just to prove na talagang totoo po ang Bible, So, yun po yung ilan sa mga nakala po natin mga information. So, another verses or text or passage na tumutukoy po muli sa ating Diyos with regard sa omniscience of God, all-knowing God, is from the book of Romans, chapter 11, verse 33 to 36. Basahin ko po. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways.
For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Or who has given a gift to him that he might be repaid? Tingnan natin sa Tagalog version MBB. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Na gaya na nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Alright, so, di po ba, pagka inunawa po natin yung verse, for him and through him, sabi niya, are all things, sabi niya, for from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen sa 36, verse 36. So, dun sa part ng 11:33, kung ating pong narinig kanina, yung word na wisdom, Romans 11:33, all the depth of the riches and wisdom, yung karunungan, the depth of the riches and the wisdom. Pag po tinignan po natin yung mga other verses, corresponding verses ng wisdom, like yung 104:24 ng Psalms, Daniel 2:20, Ephesians 3:10, Revelation 7:12, nagsasabi po that God has all His wisdom. Okay? And then also, not only the wisdom, but also yung knowledge. Kaya nandun yung word na God is an omniscient God. God is an all-knowing God. Na kapag ginamit natin, ayon sa 1 Samuel ng chapter 2 verse 3, walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog. Sapagkat, ito ang dahilan, alam mo ang lahat ng bagay. Okay? Yan po nagsabi, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, for the Lord is a God of knowledge. Kaya omniscience, God, the omniscient God. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. So even yung judgment. Kasi alam niya lahat, kumbaga. Alam niya, sapagkat makatarungan ng Diyos, alam niya lahat ng mga nangyari before, during, and yung future. Alam niya kung paano niya i-execute, even yung kanyang paghatol. Kasi siya nakakaalam ng lahat. Ganon din ang sinabi po sa 1 King, unang mga hari, chapter 8, verse 39. Pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa. Sapagkat kayo lamang, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Okay. Wow. Di po ba? Yung po nakakamangha. Kasi ang Diyos, kilala niya lahat ng puso ng tao. Sa lahat. Nabuhay, mga nabuhay noon, mga buhay ngayon, maging yung mga isisilang. Kilala niya po, alam niya po yung nasa puso po ng tao. Isa pong keyword na napansin pa po natin doon ay yung judgment. Siya po yung hahatol. Diba, sabi po dun sa Romans chapter 11 verse 33, on the depth of the riches and the wisdom and the knowledge, how unsearchable are His judgment. And that's why, yung judgment, di ba, pagka tinranslate natin in our language, paghatol. So, yung judgment is God's purposes, yung layunin niya, yung decree ng Lord, sabi niya, which are beyond human understanding. Kumbaga, yung pangunawa natin, hindi natin lubos na naunawaan yung nangyari at mga pangyayari, pero sa isang lugar o sa isang tao, pero behind noon, ang Diyos mas higit na nakakaalam with regards kung bakit niya ginawa yung sa isang sitwasyon na ito, sitwasyon na yun. Okay, so Psalms 36 verse 6, which are beyond human understanding. I mean, yung kanyang yung pangunawa ng Diyos is sobrang supreme, super exceeding.
compare sa pangunawa nga po natin. And then, He also has the ways or methods to choose to accomplish His purposes. Siya po yung, kumbaga, yung layunin po ng Diyos eh. Kumbaga, nasa sa Kanya po yung mas higit na mas mataas na layunin or yung goal o yung purpose. From Job 5:9, 9, 10, 26, and 14. Then yung verse na 11:34, kanina na nabasa natin, for who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, was quoted. Kumbaga, ito po yung hango mula sa Isaiah 40 verse 13. Makita niyo po yung quotation. Kumbaga, yung Biblia, kino-quote niya po yung mga word from the other books. Like for instance, yung verse ng New Testament, some of them, di man lahat po, is hinango mula dun sa Old Testament. Confirming that this word ay talagang totoo, tama. Pinag-uugnay po nila. Chapter 11, verse 34 is quoted from Isaiah chapter 40, verse 13. Okay, ito po yung sabi doon sa Isaiah, sino ang makakapagsabi na dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? So, that's from, di ba, Romans 11:34, binanggit at sinabi rin ni Isaiah, ginamit ng Romans. Okay. So, another thing is, ito pa. The verse of Romans 11:35 was quoted naman, kinote naman niya yon from Book of Job 41:11. Yung similarity nung verse is nandun, but same meaning of course. Kasi nga, kinote lang Alright, so tingnan natin po yung verse na yun. Sa Job 41:11, sinong lulusob sa kanya at hindi mamamatay? Walang makakagawa nito sa buong sanlibutan. Who will attack him and not die? No one. In the whole world can do it. Yan po sa King James naman, who had prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. Alright, so yan po yung ilan sa mga description sa mga verses na ginamit. Pagpapakilala kung sino, kung paano, at ano ang kayang magawa ng Diyos. He is an omniscient God. He is an all-knowing God. Not only He is an omnipresent God, He is an omniscient God. Lahat alam po niya. Okay, He has the perfect knowledge or self-knowledge. Sabihin, wala nang kailangan pang idagdag ang Diyos, aralin ang Diyos. Kasi alam na nga po niya lahat. That's why He has the perfect self-knowledge. Of course, in Himself. God omniscience include the perfect knowledge of Himself and of course, the triune Godhead. Alam niyo po yun, narinig na po yan, yung triune Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The three persons in one. Kumbaga, there is no gap in their knowledge. Kung ano ang alam ng anak, alam din ng Ama, Diyos Ama. Alam din ng banal na Espiritu. Kung anong kumbaga, nasasaliksik ng Espiritu mismo ang kalooban, kaalaman, karunungan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Kasi siya nga po ay, sabihin natin, iisa. Pero merong distinction po sa tatlo. Iba-iba po yung role nung tatlo na ito. I mean, meron tayong Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat ng bagay according to His will and His purposes. Ipinadala niya mismo ang kanyang anak. Di po ba? Na ang anak niya ay gumawa ng paraan mismo yung buhay niya for the redemption, salvation of many. Sa mga elect, sa mga chosen, yung mga nagpasakop sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. God the Holy Spirit, alam natin, sending the Holy Spirit after Jesus, pinadala niya from God Himself. Di po ba? Kanino? Para sa atin. So, ang Diyos Ama, nag-umpisa, then, by their plans, according to their plans, of course, there is an agreement between them. Pumayag syempre, dahil sa pagmamahal, pag-ibig, binigay. Ngayon, spiritually, the Spirit of the Lord is within the believer's heart.
ano pong ginagawa nun? Eh di siya po yung nagtuturo, nag-guide. Di po ba? Nag-enlighten ng Word of God. Sapagkat kung walang Holy Spirit, paano po halimbawa mauunawaan natin yung mga Word of God? Nasasaliksik ng Espiritu, ang Espiritu ng tao. Di po ba? Yung, kung ano po yung nasa isip, alam po ng Espiritu. Eh since alam ng Espiritu, alam din po ng Diyos. Kaya alam ng Diyos ang puso ng tao. Yan po ano. So the three persons of the Trinity know each other fully. There is no gap. Wala pong kaalaman, ulitin ko, wala pong nalilimitahan, walang butas sa kanilang karunungan. Lahat fully grasp, fully complete. I mean, talagang kompleto yung kanilang karunungan. So, from the book of Matthew 11:27, ito po ang sabi. Matthew 11:27, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. Ibinigay na sa akin ng Ama. Sabi ni Lord, sa kanyang mga disipulo, pinapaliwanag na po niya. Dinidetail na po niya dito. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Ito po maganda, at mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Diba, syempre po, sa tulong po ng Holy Spirit. At mga pinili ng anak. Na kahit minsan, kung halimbawa, nag-share tayo ng Word of God, kung minsan lang, na-experience po natin yun, may mga tao na talagang kahit anong pilit po nating ipasok yung knowledge, yung idea, pero kung halimbawa, yung Espiritu ng Diyos hindi po kumilos sa heart na yun, yung puso na yun, talagang mahirap po, ano. Hindi po natin kayang buksan yun, at hindi po talaga wala po tayong kakayanan magbukas ng heart. Only God Himself, only with the power of the Holy Spirit to open the heart. Kasi alam na ng Diyos ang lahat nung una pa man, at yung magaganap at magaganap pa. Okay? So, kaya yun, sabi nga, although we are obeying through sharing, preaching, but God knows all the heart. Alam na niya kung sino ang sa Kanya, alam na niya ang sasampalataya sa Kanya. Sabi nga, unless God the Father draws His Son to them, yan, maliban na lamang na ilapit ng Kanyang Ama, ilapit yung tao sa Kanyang anak. Yan. So yun, maaari talagang, doon talaga yung pagkilos kailangan ng ating Diyos. Alam na po niya yun. Among the groups, marami po doon nakikinig ng word. So tayo naman, we simply preaching, and yun nga, nagtatanim po tayo because of the grace of God binigay po sa atin at sa kanila. Alam na po niyo dun sa picture na yun kung sino po yung Kanya. Wala pa nang likhain ng sanlibutan ng mundo, lahat from the very foundation of the world. Pinili ng anak, sabi niya, walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at ang walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak. So meaning, meron ng mga pinili, chosen, na pagpahayagan niya. Sa 7:27, again, handed over to me. So, the interpretation made by from the Reformation Study Bible, sabi po niya, that Jesus makes an extraordinary claim. Kiniklaim po niya na binigay na sa akin ni Lord, ng Diyos Ama, ni Father God, yung lahat ng bagay. So what does it mean? He claims that the God's sovereign disposition of all things has been committed to Him. Sabihin nun, inaangkin na niya ang lahat ng sovereign disposition, lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority, nasa Kanyang anak, na kay Lord, na kay Jesus. Sa lahat ng bagay ay pinagkatiwala sa Kanya. Kaya siya po yung may authority. But then again, ang authority ng Diyos is still parehas lang na kay Father God pa rin, but still ibinigay yung authority pa rin, binigay rin yung authority na yun sa Kanyang anak. Kaya yung paghatol ay binigay na rin kay Lord, kay Jesus. Yung pagliligtas, di po ba, si Lord po yun. That's why He said, I am the way, the truth, and the life.
No one will come into the Father except through by Him, by Jesus. Okay, yun po yung sinabi niya. Okay, what else? Okay, same thing, ang ginamit po dun sa verses, medyo mahaba lang po ito, pero maganda po, tingnan din po natin na yung sovereign disposition o yung nature of all things has been given or committed to Him, kay Lord, ay ginamit po sa Book of Daniel, chapter 7. Daniel chapter 7, verse 9 to 10, and 13 to 14. That the Son of Man has received, tinanggap na ng anak. Dito, na-vision po, nakita na po ni Daniel, si Jesus, yung anak ng Diyos. Hindi po binanggit yung word na Jesus sa Daniel. Di po ba? Nasa Old Testament pa naman po yun. Pero doon, pinapakita na po doon na tinanggap na ang lahat ng kapangyarihan. Siyempre, kasama po yung karunungan at yung kanyang paghahari o yung tinatawag na dominion, sa anak. Na-receive na po ni Lord dito. Ayon kay Daniel, sabi sa verse 9, 7:9 ng Daniel, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito, ang nabubuhay magpakailanman. Hindi po binanggit doon yung sinong nakaupo doon, pero ang pangitain po na ito ay nakatuon at naka-address. It pertains with the Lord. Magpakailanman, puting-puti ang kanyang kasuotan. Puting-puti. At gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ng apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Can you imagine that? Milyon-milyon naglilingkod sa kanya. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Sa verse 13, ito pang sabi. Nag-jump po ako sa 13. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Sa 14, ito na po. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. You see, mga kapatid, from the Old Testament, vision, prophecy, fulfilled in the New Testament. But again, dun pa lang, ina-address na pinag-uusapan na tinanggap ng ating Lord ang authority, ang kapangyarihan, pamamahala, karangalan, kaharian, okay, upang paglingkuran at luwalhatiin ng ating Panginoon Diyos, si Jesus, si Lord. Same thing din naman po sa Mateo 28:18. Sabi po doon sa book, sabi po niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga disciples, kinausap niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Okay. Then, sa John 14:6, ayun na nga po, nabanggit natin. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang totohanan at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Lord. Similarly, yung confession naman ni Pedro sa Matthew 16, verse 16 and 17. Ito po yung revelation niya kung sino si Lord. Sabi po ni Peter, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay inihayag sa iyo ng sinumang tao, hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. So, ang Diyos, Ama, ang naghahayag. Kaya mapalad. So po siya nagre-reveal. Sino po kung sino po si Lord. Nandun yung tulong ng Ama. At syempre, si Jesus naman, syempre bilang Panginoon, nandun na, alam niyo yan, yung confirmation yan. Talagang affirmation na talaga yung siya yun. Not directly, pero binabanggit niya na mismo mga tao, sinabi ni Peter na siya yung
Kayo po ang Kristo at anak ng Diyos na buhay. Okay, so yun po yung binanggit po. So, revelation is from the Lord, from God Himself. Okay, John 10:50 naman, siya mismo nagsabi, si Lord, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama. Sabihin, ang pinag-usapan po natin dito, yung knowledge between them, the triune God. Kung paano yung pagkakilala. Paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. Yung mga tupa, sa Kanya yun. Mga ligtas, mga niligtas, mga chosen, mga elect. Kilala ko ang aking mga tupa. Akin. Ibig sabihin, along dun sa group, merong hindi talaga totoong Kanya. Okay? Di po nga si Judas Iscariot. Kasama po niya dun sa group. Pero, hindi po kasama dun sa naligtas. Kasi pinagkanulo, traitor, si Judas. Para si Lord ay mapasakamay ng mga Roman soldier, mga Pariseo, Sadduceo, si maipako sa krus. But there is a plan behind that. There is a providence. Kaya inalaw ng Diyos na mangyari po yun. Kung isipin po natin, pwedeng magpadala ng legion of angels, servant of God, na binanggit po ni Daniel, na nakita niya sa kanyang vision, pero hindi po niya ginawa. Why? There is a great plan, a sovereign plan from Him, from them. Okay? At inialay ko, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Yun. Kilala ko ang mga tupa, at the same time, ako na may kilala nila. Kasi sabi nga niya, not everyone says to me, Lord, Lord. Hindi lahat ng mga tao kilala ko na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay sa akin, parang ganun, ay maliligtas. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Kung tayo totoong tupa, halimbawa, kung tayo totoo sa Lord, yung buhay na binigay niya para sa iyo, para sa akin. Ganun po yung setup yung sinasabi niya, na inialay ko ang aking buhay para sa iyo, para sa akin. Kaya praise God. Meron pong karunungan pong ganun ang Lord, si Lord po yung nagtatakda, nagpaplano sa mga mangyayari sa buhay na kanyang mga pinili. Paano yung iba? Ay, hindi na natin mapoproblema yun kasi, as long as sila'y pray natin na yun, mabuksan din ng heart with regards. Kaya may evangelism, kaya may mga nagpipreach, nagtiteach. Kaya nag-send si Lord ng mga prophet, apostles, mga evangelist, teacher, preacher, para i-announce, i-proclaim. And who knows, di po ba, dun sa mga nakarinig ay may makwiken, may magising na puso. Out of nothing, out of nowhere, yung Holy Spirit dumarating, umiihip, hindi natin alam kung saan nanggagaling. So, yun. Kaya, si Lord, yung may purpose, siya yung may plano. Though no human can fathom the thoughts of God, He knows them completely. Same thing, walang nakakaunawa, no one can fathom the thoughts of God. Sa 1 Corinthians 2:11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling spirito. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa spirito ng Diyos. Walang sino mang tao na kayang malaman ng mind ni Lord, wala. Except, sabi niya, sa spirito ng Diyos. Ganun din naman sa tao. Sa analogy, tao at Diyos. Spirito ng tao, spirito ng Diyos. So, gumamit siya ng si Pablo sa Corinto. Sinabi niya, merong analogy po doon, from lesser to greater. Kumbaga, yung word na spirit, mga kapatid, is galing po sa Greek word na pneuma. P-N-U-M-A. Yung spirit, ginamit po doon, ang kayang makaunawa ng iniisip ng tao is yung kanyang spirito. Same din naman sa Panginoon, sa Diyos. Hindi tao makakaunawa, makakaalam, kundi yung kanyang sariling spirito. Another thing, God, He is an
omniscient God, God is all-knowing God, He has a perfect knowledge. So, lahat ng bagay ay sa Kanya ay talagang tunay at totoo. Alam ng Diyos ng lahat ng bagay at kung ano talaga at tungkol saan itong bagay na ito. Ano yung magiging gamit nito? Ano itong bagay na ito na Kanyang ginawa? So, yung pagkakaunawa at pagkakaalam niya dito, siya yung may alam. God never learns anything new. Okay, so naulit na lang po yung binanggit ko po kanina. Nais ko po uling banggitin. Nang Diyos ay hindi kailanman natututo ng anumang bagong bagay o kaalaman. Kasi perfect na po yung kanyang knowledge. Unlike us, we need to gain, we need to learn, we need to understand things. Kasi we are not an infinite. Baga, we are only creature. Unlike Him, He has the perfect knowledge. Never learns anything new. And then also, He is not a God. He is not prone to confusion or misunderstanding. Baga, magkaroon naman ng maling sitwasyon, kaguluhan, kung ano man, wala sa kanya yun. Walang confusion doon, walang kalituhan doon. Hindi niya, lahat, naunawaan niya yun. Ano po? God is not prone to confusion or misunderstanding. There is no darkness in God's knowledge. From 1 John 1:15. Ito ang aming narinig sa kanyang anak. Si Jesus po ang tinutukoy po yung anak dito. At ipinapahayag naman namin sa inyo. So, meaning there is witnessing, wini-witness po nila yung kanilang experience. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. So there is no darkness in God's knowledge. Then, another one, this one. When we bring our petitions and requests, through prayers, of course, pag tayo nananalangin to our God, before God, in His throne of grace, lumalapit po tayo sa Kanya, we know that His responses are grounded in His all-encompassing knowledge. Ganun din, kapag halimbawa, nanalangin tayo, dinala natin ang ating mga kahilingan sa ating Diyos. Kumbaga, alam natin na yung tugon niya, yung pag-responde niya doon sa ating panalangin, again, ay nakabase sa kanyang kaalaman. Okay, yun po yun. Maring hindi sinagot, wag magagalit, wag magtatampo. Kasi alam niya yung maaaring maging consequences nito. Kaya yung prayer natin, most of the time, hindi siya selfish kind of prayer na para sa atin lang. Kundi, what is your will, Lord, for me? What is your will for them? Yan. Kasi alam mo yung will is yung alam niya yun eh. Alam niya yung ikabubuti mo, ikabubuti nila lahat ng body. So, kaya may mga tao naman, like yung mga unbeliever, pagka hindi nasagot yung prayer, ganun na lamang yung kanilang reaction. Kaya isipin nila, dumating sa point na may sakit ng kanyang nanay, kanyang tatay, halimbawa, ipinanalangin, hindi tinugon, namatay. Ang reaction, nagagalit, nagtatampo. Yung unbelief niya, lalo pang lumalayo instead na lumapit. Hindi niya alam kasi, hindi natin kontrolado ang isip ng Diyos. May mga ganun po Kaya kung ano man ang mangyari, leave it to God. Kung ano man yung sitwasyon, through prayer, siningi natin. Kung hindi tinugon, just give thanks to Him. Mabuti ang nangyari, praise God. Kung hindi mabuti, praise God pa rin. Hindi may purpose po yun kung bakit. Kaya marahil hindi niya ginawa. Naalala ko yung kwento noon nung sa Bible study namin yata. Sabi ko doon isang tao, pupunta siya ng ibang lugar. Ngayon, itong tao na ito, kailangan nang makarating doon para may appointment. Kailangan niya sumakay ng airplane. Alam ko na itong kwento na to kay Pastor Peter Tanchi. Narinig ko po mga kapatid. Sabi niya, nung time na yon, kwento rin sa kanya. Hindi siya natuloy, hindi siya nakasakay. In short, naiwan. Okay. So, after few hours, few days or something, nalaman at naunawaan niya, merong hindi magandang nangyari dun sa eroplano. Yung mga ganun. So, what is the essence ng kwento na yun? Ibig sabihin,
Ginawa ng Diyos yun as He's a providential God. Divine providence nga po, ano. Ayaw kanyang mapahamak dun, yan, mga ganun. Parang, gusto kanyang i-spare kung bakit gustong-gusto mo na eh. Nanliligaw ang isang tao, isang lalaki, hindi sinagot. Kaya hindi ka sinagot kasi unbeliever pala yun, mga ganun. Di ba sabi, do not equally yoke with the unbeliever, mga ganun. Kasi pagka kayo nagsama, sinagot ka, pinilit mo sarili mo sa kanya. So, pwedeng mangyari, magkaroon kayo ng conflict pagdating ng araw. Mga ganun po ba? Kaya, huwag. So, will of the Lord. So, alam na niya lahat. Yung tugon ay nakabatay sa kanyang kaalaman sa lahat. Lahat ng kaalaman niya, alam na niya. Kaya, huwag ipagpilit ang hindi dapat. Kaya yung mga LGBT, di ba? Pinipilit nila. Gusto ko babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mahirap po yun. Kaya naman, yan, consequences of sin, consequential, nagkaroon ng AIDS. Alam niyo mga ganun, nagkasakit. Huwag ka nang manigarilyo. Yeah. Tama na yan. Ang dami na nagsasabi. Masama yan. Ayaw ko. Di sigarilyo. Ayan, nagkasakit. Consequences mo yan. Consequences na ginawa. Kasi matigas ang ulo. Sabi ni Lord, our body is the temple of the Holy Spirit. Kapag ginawa mo yung ayaw niya, masasaktan ka. Ayaw mo pa rin tumigil. Magantay ka lang. Kaya mahirap maging, yung sumuway. Kasi hindi natin alam kung anong kayang gawin ng Diyos. Kaya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay. Some example. Ito pa. Konti na lang at kayo magpapahinga na. God is an omniscient God, all-knowing God, because He has the eternal knowledge. Eternal. Muli, yung karunungan ng tao, most of the time, academically, and based on the experience. Sabi nyo nga, teacher, experience is the best teacher. Hindi. Yung karunungan ng Diyos. Pero pinaruro